Isa sa pinakamahusay at pinakamatagumpay na aktres sa showbiz si Nadine Lustre. Matatanda ang una siyang sumikat matapos mabuo ang tambalan nila ng kanya ring ex-boyfriend na si James Reid na Jaydeen. Sa kabuuan ng kanyang karera, hinangaan din ng marami si Nadine hindi lang dahil sa husay niya sa pag-arte, kundi dahil sa kanyang pagiging authentic. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na bagamat merong A-lister status si Nadine, napapanatili pa rin niya ang kanyang pagiging simple at humble. Isa rin si Nadine sa nangungunang tagapagsulong ng Pinay Women Empowerment, dahilan kung bakit mas lalo siyang hinangaan at nagsisilbing inspirasyon lalo na ng mga kababaihan. Bukod sa pagsulong ng women empowerment, kilala rin si Nadine bilang advocate ng mental health awareness sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami kaya labis na isinusulong ni Nadine ang kamalayan pagdating sa mental health ay dahil naranasan na rin niya ang epekto ng mental health stigma. Kamakailan lang ay bukas ay kinuwento ni Nadine ang pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay. Nangyari raw ito nang pumanaw ang kanyang kapatid na si Isaiah. Kwento ni Nadine sa One Down, gumagawa pa raw siya noon ng variety show nang mawala ang kanyang kapatid. Labis daw siyang nagluluksa noon pero sa kasamaang palad, kinailangan pa rin umuno niyang ngumiti at maging masaya sa harap ng maraming tao na tila wala siyang pinagdadaanan. Habang nagpapasaya nga siya ng iba, unti-unti naman daw siyang nawawasak sa kanyang kalooban na hindi alam ng marami. At ang mas pinakamasakla pa raw nang hindi na niya kaya at humingi siya ng break mula sa kanyang management, hindi umuno siya pinayagan ng mga ito. At ang matindi pa raw ay sinabihan lamang siya ng kanyang mga boss noon na magpatuloy lang sa pagtrabaho dahil makakalimutan lang daw niya kalaunan ang sakit. Dahil sa nangyari kaya napagtanto umno niya na kung gaano ka out of touch o walang pakialam ang mga tao pagdating sa mental health issues. Kung matatandaan na tagpuang wala ng buhay ang kapatid ni Nadine noong 2017. Ayon sa mga otoridad, kinuha ng kapatid ni Nadine ang kaniyang sariling buhay. Sa isang panayam, inamin naman ni Nadine na sinisisi nila ng kaniyang mga magulang ang kanilang sarili sa pagkawala ng kaniyang kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Nadine kung paano niya malampasan ang madilim na bahaging ito ng kaniyang buhay.